Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Magandang araw, Miss Winnie. Ako po si Carmen na taga Cotabato. Single po ako hanggang ngayon, pero may anak ako. Siya si Mina. Hindi ko siya totoong anak kundi pamangkin. Anak siya ng namatay kong kapatid. Yung batang yon pinalaki ko siya ng sunod sa layaw. Lahat ibinibigay ko sa kanya. Magagandang damit, sapatos, gadget at marami pang iba. Hindi ko ipinaranas sa kanya ang hirap na nadanas namin ng kapatid ko nung mga bata pa lang kami. Hanggat may ibibigay ako, ibinibigay ko. Ayoko kasing isipin na may kulang sa buhay niya kaya lahat ng pagkukulang pinupunan ko ng pera at luho. Takot din akong magtampo siya sa akin o kaya kaawaan niya ang sarili niya kasi ampon ko lang siya kaya naman naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto niya. Hindi ko na siya dinidisiplina. Nasanay siya na bawat hingin niya nakukuha niya kagad. Tinakpan ko ang lahat ng mali niya at hindi na pinapagalitan kahit kailan. Dahil ang tanging nasa isip ko lang noon, kailangan niyang maramdaman na mahal ko siya nang higit pa sa sarili ko. Pero mali pala ang ganong klase ng pagpapalaki. Miss Winnie, sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kwentong ito, hindi upang ipagkalat ang mga naging kapalpakan ko sa buhay, kundi nais kong kapulutan ito ng aral. Sisimulan ko po ang kwento ko nung panahong nakagawa ng mali ang pamangkin ko pero kinonsinti ko. Grabe, ang galing mo kanina sa school, tita. Natatawa ako nung sinigawan mo yung nanay ng kaklase ko Hindi siya makapalag. Aba, syempre. Nakita mo ba yung mukha ng nanay niya? Namumutla sa kaba. Akala yata nila masisindak nila ako dun sa loob ng principal's office. Kaya nga po akala siguro nila putyo-putyo lang tayo, no? Hindi makasagot yung nanay ni Bea kanina Nung niratrat mo ng sermon, wala na siyang masabi. Pati nga advisor namin nakayuko na lang Hindi niya nagawang ipagtanggol yung paborito niyang estudyante. Dapat lang, di siyang nawalan kung lumaban pa siya. Aba, buo tayong magbayad ng tuition mo, no? At wala akong palya sa mga donasyon sa school na yan. Alangan namang kalabanin nila ako. Ay, palaban yan, tita? Natural. Paano hindi ako lalaban mula nung nag-aaral ka sa school na yan Kada sabi nila na kailangan ng ganito, ng ganyan. Ako ang unang nagbibigay. Minsan nga sinasagot ko pa yung electric fan, hindi ba? Yung nanay ng kaklase mo, may binibigay ba sa school? Baka sila pa yung nangungunang magreklamo kapag may donation drive. Halata namang walang kaya. Hay nako, kaya lakas pumunta sa opisina para magreklamo, wala namang sinabi. Yun na nga tita Minsan nga narinig ko sa kaklase ko, yung nanay ni Bea daw, nagtatanong pa kung pwedeng installment yung field trip fee. Nakakahiya hindi ba? Sa school na to bawal ang poor vibes no? Tapos ngayon magrereklamo pa siya sa principal. Talaga? Installment? Aba, kung hindi nila kaya ang tuition at iba pang mga bayarin, sana sa public school na lang sila nag-enroll. Hindi yung namemerwisyo sila ng mga taong tulad natin na may binabayad. Kaya ako nga sinigawan yung principal kanina Sinabi ko sa kanya, alin ang mas importante, yung donasyon ko o yung reklamo ng mga taong wala namang ambag dito? Nakita ko nga po yung mukha ng principal, tita Namutla. Gusto ko tuloy mag-video Kaso bawal ang phone sa loob ng opisina. Sayang, pang status ko sana yun Hayaan mo na. Basta ang mahalaga, narinig nila ang boses ko. Hindi ka pwedeng apihin ng mga taong yan Ikaw ang reyna dito, Mina. Lahat ng gusto mo ibinibigay ko. Basta wag kang magpapadihado, ha? Tama ka, tita. Ayos lang naman maging palaban, hindi ba? Kesa naman ako ang magmukhang kawawa na parang si Bea na laging nakatago sa likod ng nanay niya. Oo, wag kang magpapadihado, ha? Pero siya nga pala, sabihin mo nga pala sa akin talaga bang binubuli mo yung Bea na yon ha? Hindi po totoo yun ha. Pa-victim lang po talaga palagi ang babae na yon. Ginagawang kawawa ang sarili niya para mapansin. Tinapik ko lang naman siya sa balikat Tapos nahulog sa hagdan. Kasalanan ko ba nalampas siya? Talaga? Tinapik mo lang ba? Bakit sabi nila kanina, pinagmumura mo pa raw at pinagsabihan ng kung ano-anong masasakit na salita? Syempre po naiinis ako sa kaartihan niya Sobrang pabebe. Tsaka hindi naman akong nauna na manumbat Alam mo ba tita, sinabihan niya ako na ampun daw ako. Talaga? Tinawag ka niyang ganon?
Sabi ko na nga be, hindi ka naman gagawa ng ganyan kung walang dahilan eh. Siya naman palang nagsimula ng gulo. Siya po talaga tita, ang kakapal ng mukha magreklamo. Pero tita, paano nga ulit yung iyak ni Bea kanina? Paano nga ba? Ito ba yung lumalaki yung butas ng ilong niya habang umiiyak? Exactly tita, masyadong sensitive yung babaeng yun. Lahat na lang ng galaw ko, binabantayan niya. Kunwari tahimik pero mapang-asar naman yung tingin. Minsan tinatago ko yung gamit niya iyak kagad tapos magsusumbong. Ang sarap niyang asarin, nakakatawa yung pagmumukha niya kapag hindi niya nakita. Ang laki ng butas ng ilong. Hayaan mo na, basta ikaw ha, mag-focus ka sa pag-aaral at pagiging maganda. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong walang kwenta at hindi mo kapantay. Sayang ang beauty mo kung may stress ka lang sa kanila. Totoo po yan. Siya nga pala. Sa susunod, wag mo nang pansinin yung mga ganon ha. Mga walang klas at walang pera yun eh. Tsaka wag mo nang aawayin ng pisikal. Pagsalitaan mo lang kung gusto mo. Tita naman eh, konting tulak lang naman po yung ginawa ko. Siya lang tong ang arte-arte. Nahulog lang sa hagdan eh, iiyak na kagad ng malakas para makatawag ng pansin ng ibang teachers. Alam ko, pero hinay-hinay lang tayo ha. Ayokong ma-stress ulit at humarap sa mga pangit na magulang na yon. Huwag mo nang uulitin yung panunulak sa hagdanan o pananakit sa katawan. Masama yun. Pagsabihan mo na lang. Ayos lang po yun, tita. Mas mabuti na po yung palaban kesa naman ako ang mabuli sa school. Ayokong maging kawawa dun ano. Kailangan nilang matakot sa akin para respetuhin nila ako at hindi nila ako pagtawanan. Sa bagay, tama ka. Mas maganda nang ikaw ang kinatatakutan nila kaysa ikaw ang umiiyak sa sulok at nagmamakaawa. Huwag ka lang talagang papahuli sa susunod para wala silang ebidensya laban sa'yo. Opo, tita. O siya, nandito lang ako palagi Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo o mang-api sa'yo. Kahit sinong principal o teacher pa yan, aawayin ko para sa'yo at ipagtatanggol kita hanggang sa huli. Ay, thank you po. Tita, bibili pala ako ng bagong sapatos bukas Na-stress ako sa mga taong yun kanina eh. Kailangan ko mag-shopping para sumaya ako at makalimutan ko sila. Gusto ko yung mamahalin para kapag dumaan ako sa harap ni Bea sa Lunes, mas lalo siyang mahiya sa sapatos niyang madumi at sira-sira. Sige. Kumuha ka ng pera sa wallet ko mamaya sa kwarto. Deserve mo yan dahil naging matapang ka kanina dun sa harapan nila. I-treat mo na rin ang sarili mo sa salon bukas pagkatapos mong mamili ng sapatos. Magpaayos ka ng buhok mo at kuko mo para maganda kang tignan. Yay! Thank you po, tita. Sasabihan ko rin po yung mga kaibigan ko na ililibre ko sila ng merienda bukas ng hapon dun sa mamahaling kapihan sa mall. Ikakwento ko sa kanila ng buo kung paano natin ipahiya yung Bea at yung mga magulang niya dun sa loob ng opisina ng principal. Siguradong sasakit ang tiyan nila sa katatawa sa itsura ng nanay niya. Ay nako, siguradong matatawa rin sila. Sabihin mo sa mga kaibigan mo wag na nilang lalapitan yung batang yon kahit anong mangyari ha. Nakakahawang pagiging mahirap at mahina sa buhay. Baka humingi pa ng pabor sa inyo yon kapag nakipagkaibigan pa kayo. Iwasan niyo ang mga ganyang klase ng tao ha. Opo tita, sasabihin ko po sa kanila yan. O siya, umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Sige po tita, I love you, the best ka talaga. Pag-akyat ni Mina sa kwarto niya, naiwan akong mag-isa sa sala. Naupo ako sa sofa habang nakatingin sa kawalan. Biglang nag-flashback sa isip ko ang mukha ng nanay ni Bea kanina sa loob ng opisina ng principal. Hindi naman siya bungangere, mahinahon siyang makipag-usap. Humihingi lang siya ng paliwanag kung bakit sinakta ng anak niya. Pero ako, hindi ko siya pinakinggan. Agad ko siyang tinaasan ng boses. Alam ko sa sarili ko na mali ang ginawa ko pero ginawa ko pa rin. Takot kasi akong mapahiya si Mine. Takot akong aminin na ang batang pinalaki ko ay may masamang ugali. Sa bawat pagkakataon na may nagrereklamo sa kanya, lagi ko siyang kinakampihan. Imbis na itama ang pagkakamali niya, pilit ko itong pinagtatakpan. Yun kasi ang definisyon ko ng salitang pagmamahal. Lumipas ang panahon at nasa kolehiyo na siya. Hindi na lang sa loob ng school ang gulo niya. Dalaga na siya at nagsisimula na siyang lumabas kasama ang mga barkada. Dito na nagsimula ang totoong pagsubok sa akin. Mina, anong oras na? Saan ka ba nanggaling? Bakit amoy alak ka na naman? Chill lang tita, birthday lang nung kaibigan ko nagpainom siya
Hindi naman ako pwedeng tumanggi at nakakahiya maging KJ sa grupo. Bakit? Nagagalit ka ba na ngayon lang ako umuwi? Hindi naman sa nagagalit ako, Iha. Pero Mina, halos umaga na eh. Ni hindi ka man lang nag-text. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Nag-aalala ako ng sobra sa'yo. Akala ko may masamang nangyari na eh. Huwag ka nang manermon, tita. Umuwi naman ako ng buo eh. Tsaka pagod na ako. Gusto ko na pong matulog. O siya, sige, matulog ka na. Pero sa susunod ha, mag-text ka naman ha? Para hindi ako nag-aalala ng ganito. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas para mabawasan yung hilo mo? Wag na tita, kaya ko na po ang sarili ko. Matutulog na lang po ako. Wala na akong nagawa kundi ang panoorin siyang umakyat. Pero habang umaakyat siya, parang gusto ko siyang tawagin ulit. Gusto ko siyang kausapin ng masinsinan. Alam ko mali ang ginagawa ko. Alam ko kailangan niya ng disiplina eh. Pero sa tuwing naiisip ko na baka layasan niya ako, hindi ko kaya. Mabigat sa dibdib na makita siyang ganyan pero mas mabigat kung mawawala siya sa akin. Kaya hinayaan ko na lang yun ulit. Pumasok na rin ako sa kwarto ko at natulog. Kinabukasan tahimik ang bahay. Maaga akong lumabas ng kwarto para maghanda ng almusal. Nakita ko siyang bumaba na mukhang sabog pa rin sa puyat. Kinuha niya ang naiwang bag sa sofa. Binuklat niya ito at parang may hinahanap. Inilabas niya isa-isang laman nun. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ko nang makitang may nilabas siya mula roon na isang pakete ng sigarilyo at lighter. Huminto siya sandali, tila naalala niya ako bigla. Mabilis sana niya itong ibabalik sa bag niya pero bigla ko itong inagaw sa kanya. Mina, ano ito? Naninigarilyo ka na rin ba? Oh, bakit? Bawal ba? Ang dami kong kilala na mas bata sa akin naninigarilyo na. Huwag ka ngang OA, tita. Hindi naman sa OA, Mina. Pero hindi ito tama. Hindi kita pinalaki para maging ganito. Nag-aaral ka pa. Dapat inaalagaan mong sarili mo. Paano kung may makakita sa'yo? Ano na lang ang sasabihin nila? Wala po akong pake sa kung anong sasabihin nila, tita. Wala namang masama sa paninigarilyo eh. Normal lang po yan. Hindi normal ang pagbibisyo. Diyos ko naman, matanda ka na, Mina. Alam mo na dapat kung anong tama at mali. Oo, matanda na nga ako eh. Kaya dapat hindi mo na ako pinapakialaman pa sa kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Anong sinabi mo? Ang sabi ko ho, wag niyo na ho akong pakikialaman. Alam ko na po ang ginagawa ko eh. Bakit ba lately palagi niyo na lang akong kinokontra? Kung kailan ako tumanda tsaka kayo nagiging bantay sarado. Gusto niyong kontrolado ang lahat ng galaw ko eh. Mahal kasi kita. Nag-aalala ako sa mga nakikita kong ginagawa mong mali. Kung mahal niyo ako, hayaan niyo ako. Huwag niyo akong ituring na bata. Pagod na rin ho ako sa mga sermon niyo eh. Iha, intindihin mo naman ako. Hindi kita kinokontra para lang pahirapan o higpitan ka. Ginagawa ko ito para sa kabutihan mo. Lahat ng paghihigpit ko ngayon para din sa'yo ito. Wala akong ibang iniisip kundi ang kinabukasan mo. Ayokong masira ang kalusugan mo sa bisyo. Ah, talaga ba? Oo naman. Hindi ba? Ako naman ang nagpapakahirap magtrabaho araw-araw para maibigay ang lahat ng gusto mong damit, sapatos at gadget. Ginagawa kong lahat para hindi ka makaranas ng hirap. Tapos ganito ang makikita ko? Paninigarilyo? Pag uwi sa bahay ng madaling araw ng lasing, hindi kita gustong palakihin ng ganyan. We, hindi nga. Alam nyo, wag nyo na po akong konsensyahin dahil hindi naman yan para sa kabutihan ko eh. Yang sinasabi nyong yan. Ang sabihin nyo, para yan sa reputasyon nyo. Natatakot lang kayo na mapulaan ng mga kumari nyo eh. Ano ba, Mina? Sumusobra ka na ha? Yan ba talaga ang isusukli mo sa akin sa kabila ng lahat ng binigay ko sa'yo? Binabastos mo na ako. Hindi kita binabastos, tita. Nagsasabi lang ako ng opinyon ko. Tsaka pwede po ba? Huwag niyo namang isusumbat sa akin yan. Yung mga lahat ng binibigay niyong gamit at pera. Obligasyon niyo yan eh. Di ba kinuha niyo nga ako at inampon? Di ba responsibilidad niyo ako? Dapat lang na ikaw ang magbigay ng lahat ng pangangailangan ko. Oo, alam ko naman yun eh. Pero, alam niyo pala eh. Bakit sinusumbat niyo sa akin lahat ng mga binigay niyo sa akin? Obligasyon niyo yan. Ikaw ang may gustong bumuhay sa akin kaya ikaw ang dapat magbigay ng kailangan ko. Kaya wag niyong ipamukha sa akin yung sakripisyo niyo kasi hindi ko naman hiningi yan mula sa inyo, no?
Hindi ko isinusumbat sa'yo ang pera. Sinasabi ko lang na sana pahalagahan mo naman yung mga ginagawa ko para mapabuti ka. Tsaka ako ang nanay mo. Ako ang nagpalaki sa'yo kaya may karapatan akong pagsabihan ka kapag mali na ang ginagawa mo. Hindi kita nanay, no? Tita lang kita. Huwag kang mag-ilusyon na nanay kita dahil kailanman hindi mo mapapalitan ng totoo kong ina. Namatay siya kaya napilitan ka lang na kunin ako. Kaya wala kang karapatan na diktahan ang buhay ko, no? Wala akong utang na loob sa'yo dahil hindi ko naman sinabi na ampunin niyo ako. Sa narinig ko biglang umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo ko. Nagdilim ang paningin ko. Sa sobrang sakit ng mga binitiwan niyang salita, hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko. Itinaas ko ang kanang kamay ko ng mabilis. Nang gigilakot na sampal ko siya. Nakita ko ang bahagyang pag-atras niya. Labis siyang nagulat sa ginawa ko. Ha? Sinampal niyo ako? Totoo ba ito, tita? Sinampal niyo ako? Mina, iha, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Nadala lang ako ng galit. Patawarin mo ko. Nabigla? Ang lakas ng sampal ng kamay niyo sa mukha ko tapos sasabihin niyong nabigla lang kayo? Ito ba yung pinagmamalaki niyong pagmamahal, ha? Yung sasaktan mo ako kapag hindi mo gusto ang naririnig mo? Hindi totoo yan, Mina. Nasaktan lang talaga ako sa mga binitiwan mong salita. Mahal na mahal kita, anak. Walang makapapantay sa pagmamahal ko sa'yo. Sorry na. Huwag ka nang magalit sa akin. Pakiusap. Mahal? Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasampalin. Buti pa pala hindi mo na lang ako inampon eh. Sana hinayaan mo na lang akong dalhin ng mga kamag-anak ni Papa sa probinsya. Pinangako mo dun sa harap ng kabaong ng kapatid mo na aalagaan mo at hindi pa babayaan ah. Tapos ngayon, sasampalin mo ako dahil lang lumabas ako kasama ng mga kaibigan ko? Dahil nagsasaya ako? Mananakit ka na dahil lang hindi nasunod yung gusto mo? Mali ako, Mina. Maling-mali ako. Pinagsisihan ko na kagad na pinagbuhatan kita ng kamay. Huwag mong sabihin na sana hindi na kita inampon. Ikaw na lang ang buhay ko eh. Ikaw na lang ang meron ako. Huwag mo akong saktan ng ganito. Ako pang nananakit ngayon? Tignan mo nga yung mukha ko oh. Namumula. Paano kapag nakita ito ng mga kaibigan ko? Anong sasabihin nila? Na binubugbog ako ng mismong nag-ampon sa akin? Aalis na ako rito. Ayoko nang tumira kasama ka. Kukunin ko ang lahat ng gamit ko sa kwarto ko ngayon din. Wag, Mina. Pakiusap. Huwag kang umalis. Saan ka pupunta ng ganitong oras? Delikado sa labas. Hindi ko na uulitin. Pangako ko yan. Magpapakabait na ako. Ako na ang masama. Ako na ang may kasalanan. Huwag mo lang akong iwan dito, anak. Wala akong pakialam kung delikado sa labas. Mas delikado rito sa loob ng bahay na ito kasama ka. Hayaan mo akong umalis. Kukunin ko ang lahat ng damit ko at hindi na ako babalik dito kahit kailan. Anak, maawa ka sa akin. Mamamatay ako kapag nawala ka sa buhay ko. Lahat gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Gusto mo ba ng bagong damit, sapatos o bag? Bibili tayo bukas. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko kagad. Huwag ka lang umalis ng bahay. Huwag mo akong daanin sa pera mo ngayon. Akala mo ba mabibili mo ang pananakit mo sa akin? Nakakabuisit ka eh. Wala kang kwenta. Patawad na, Mina. Dito ka lang. Hindi na ako makikialam sa mga lakad mo. Kahit anong oras ka umuwi, hindi na ako magagalit o magtatanong pa. Ibibigay ko sa iyo ang buong kalayaan na hinihingi mo. Talaga? Hindi mo na ako tatanungin kung saan ako galing at kung anong oras ako uuwi sa mga susunod na araw? Hindi mo na babantayan ng mga kaibigan ko? Oo, pangako yan. Pangako ko yan sa'yo, Mina. Basta wag ka lang aalis. Hahayaan na kita sa lahat ng gusto mong gawin. Wala na akong sasabihin pa. Sige. Pero subukan mo lang ulit ako na pagalitan at saktan. Sisiguraduhin kong hindi mo na talaga ako makikita kahit kailan. Aakyat na ako ha. Wag mo na akong susundan sa kwarto ko. Gusto ko ng tahimik na paligid ngayon. Oo, sige. Magpahinga ka na ha. Hindi kita iistorbohin. Matulog ka na. Patawarin mo si tita ha. I love you, Mina. Sinundan ko siya ng tingin habang umaakyat siya ng hagdan. Samantala, lumipas ang ilang linggo matapos ang matindi naming pag-aaway tungkol sa kanyang mga pag-uwi ng gabi. Tinupad ko ang pangako ko. Wala akong tinanong. Wala akong pinakialaman. Hinayaan ko siyang umuwi ng madaling araw at hindi ko na siya kinulit. Nagbulag-bulagan ako sa mga naririnig at nakikita ko. Ngunit isang hapon, habang wala pa si Mina, pumasok ako ng silid niya.
Hindi ko alam kung bakit pero may nararamdaman akong kakaiba at may napapansin ako sa kanya nitong mga nakaraang araw. Pagpasok ko sa silid niya, nagsimula kong buklatin ang mga drawer niya. Tinignan ko yung ilalim ng kama at iba pa. Wala akong nakitang kakaiba. Kaya naman nag-decide ako na linisin na lang ang kanyang basurahan. Lumapit ako at dinampot ang itim na plastic. Itatali ko na sana ito pero may isang bagay na nakatawag ng pansin ko. May nakita akong isang pregnancy test kit. Kinabahan ako lalo nang may nakita akong 2 pulang guhit. Biglang nanikip ang dibdib ko. Ito na nga bang pinakakinatatakutan ko eh. Gabi na nang umuwi si Mina. Diretso siya kagad sa kusina para kumuha ng malamig na tubig sa ref. Hawak ko ang pregnancy test at lumapit ako sa kanya. Ibinagsak ko ang stick sa ibabaw ng lamesa. Ano ito, Mina? Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ba't nasa sa inyo yan? Bakit ba kayo nakikialam sa basura ko? Di ba usapan natin hindi nyo na pakikialaman ng mga gamit ko at ibibigay nyo ang kalayaan ko? Basura yan, Mina. Naglinis ako ng kwarto mo kaya nakita ko yan. Sagutin mo ang tanong ko ngayon. Buntis ka ba? Oo, buntis ako. Ano naman ngayon? Masaya ka na? Alam mo na ang totoo. Ipapahiya mo na naman ba ako, ha? Ano ngayon? Nababaliw ka na ba? Sinong ama niyan? Yung Jonas ba na laging naghahatid sa'yo dito? Oo, si Jonas. Pero wag mo siyang idamay dito ha. Wala siyang kasalanan. Walang kasalanan? Nabuo ba yan ng ikaw lang mag-isa? Tawagan mo siya ngayon din. Papuntahin mo siya rito. Kakausapin ko ang lalaking yan. Ayoko! Gabi na, tita. Wag mo nga kaming guluhin. Wag ka nang gumawa ng panibagong iskandalo. Tawagan mo siya, Mina. O ako mismo ang pupunta sa bahay nila ngayon at magwawala ako sa harap ng buong pamilya niya. Kakausapin ko ang mga magulang niya at sasabihin ko ang ginawa niya sa'yo. Mamili ka! Kinuha niya ang cellphone niya ng padabog mula sa kanyang bulsa. Umiiyak siyang tumawag kay Jonas habang nakatalikod sa akin. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ang lalaki. Nanginginig si Jonas nang pumasok sa sala namin. Nakayuko siya at hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Pinaupo ko silang dalawa sa sofa. Tumayo ako sa harapan nila at humalukip-kip. Jonas, alam mo bang ginawa niyo? Alam mo bang buntis ang pamangkin ko? Opo, ma'am. Sinabi niya nga po sa akin. Sorry po, hindi po namin sinasadya ang nangyari. Hindi sinasadya? Pareho kayong malalaki na at nasa kolehiyo na kayo. Alam niyo na ang ginagawa niyo at alam niyo ang pwedeng maging resulta niyan. Ano ngayon ang plano mo ngayon ha, Jonas? Pananagutan mo ba si Mina? Pakakasalan mo ba ang pamangkin ko? Ma'am, hindi ko po alam. Estudyante pa lang po ako eh. Umaasa lang po ako sa allowance galing sa mga magulang ko araw-araw. Wala pa po akong trabaho. Hindi ko po kayang bumuhay ng sanggol at bumuo po ng pamilya. Wala kang trabaho tapos ang lakas ng loob mong galawin ang pamangkin ko. Paano ngayon yan? Paano mo bubuhayin ang mag-ina mo? Saan ka kukuha ng gatas at pang-diaper? Tita, tama na! Huwag mo siyang sigawan. Sabing hindi niya alam ang gagawin niya eh. Pati ako, hindi ko rin nga po alam kung anong uunahin ko eh. Huwag mo naman kaming ipitin sa sitwasyon. Anong hindi nyo alam? Bubuhayin nyo ang batang yan dahil ginawa nyo yan. Maghanap ka ng trabaho, Jonas. Kahit magkargador ka sa palengke, magwaiter ka sa fast food, o maglinis ka ng kalsada. Pananagutan mo ang bata. Haharapin mo ang responsibilidad mo bilang lalaki. Walang aakuin si Jonas dahil wala kaming balak na buhayin ng batang ito. Ipalalaglag ko ito. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko sa narinig ko. Halos mabingi ako sa bigat ng binitiwan niyang salita. Tinitigan ko si Mina. Seryoso ang mukha niya at diretso ang tingin niya sa akin. Walang bahid ng takot o kahit anong pagsisisi ang kanyang mga mata. Ano ka mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo, Mina. Baka mali lang ang pagkakarinig ko. Ang sabi ko, ipalalaglag ko ito. Ayokong maging nanay. Bata pa ako at gusto ko pang i-enjoy ang buhay ko. Masisira ang kinabukasan ko kapag tinuloy ko to, no? Hindi ko kaya mag-alaga ng sanggol at lalong ayokong tumigil sa pag-aaral para magpalit lang ng diaper araw-araw. Hayop ka! Dugo at laman mo yan, Mina! Anak mo yan! Buhay yan at tumitibok na sa loob mo! Paano mo nasasabi ang mga salitang yan ng ganyan kadali?
Lumapit ako ng mabilis kay Mina at mahigpit kong hinawakan ang magkabilang braso niya. Bumaon ang mga daliri ko sa balat niya dahil sa matinding panggigigil. Gusto ko siyang saktan para matauhan siya sa mga lumalabas sa bibig niya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala akong nakitang kahit na konting takot o pagsisisi. Ipinakita niya sa akin na hindi siya nagbibiro sa desisyon niyang tatapusin niya ang bata sa loob ng tiyan niya. Aray! Ano ba, tita? Bitiwan mo nga ako! Bibitiwan kita kung babawiin mo ang lahat ng mga sinabi mo. At bakit ko naman babawiin yon? Katawan ko to at sarili kong desisyon to. Ako ang masusunod dito, hindi ikaw. Jonas, sabihin mo nga sa kanya, hindi ba pumayag ka nang ipalaglag natin tong bata? Opo, ma'am. Nag-usap na po kami ni Mina. Wala po talaga kaming panggastos para sa ospital at sa bata eh. Mas makabubuti po yata kung aalisin na lang namin para makapag-focus din kami sa pag-aaral. Mga demonyo kayo! Mga mamamatay tao! Wala kayong konsensya! Ang tatapang niyong gumawa ng milagro ng patago, tapos ngayon tatakasan niyong responsibilidad ng ganito lang! Sorry po. Wala po talaga akong magagawa eh. Mahirap lang po kami at palalayasin po ako sa bahay namin kapag nalaman po ito ng tatay ko. Wala kang magagawa! Binuntis mo ang pamangkin ko tapos sasabihin mong wala kang magagawa dahil mahirap lang kayo? Wala na kayong ibang maisip kundi ang pumatay ng inosenteng sanggol, ha? Ay, Diyos ko naman, Jonas! Kasalanan sa Diyos ang gusto niyong gawin! Pasensya na po. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin eh. Wala po talaga akong kakayahang bumuhay ng bata. Sa kayang si Mina, hindi ko po siya kayang buhayin. Hayaan niyo na lang po kami sa gusto naming gawin. Yun po talaga ang pinakamadaling solusyon eh. Madali lang sabihin yan. Naaalisin niyo ang lahat. Bakit? Akala niyo ba ganun lang kadaling magpalaglag ng bata, ha? Ikaw, Mina, hindi mo ba naiisip yung sakit na pwede mong danasin, ha? Sa palagay mo ba hindi yun masakit? At alam mo bang pwede ka ring mapahamak kapag nagkakomplikasyon yan? Pwede kang mamatay! Titiisin ko yung sakit. Wala ho akong pakialam. Importante ngayon, mawala ang problema namin. Nagpapaka-praktikal lang ho kami ni Jonas. Praktikal? Ang pagpatay ay kailanman ay hindi naging praktikal, Mina. Kademonyohan yan. At ikaw, Jonas, lalaki ka ba talaga, ha? Hahayaan mong gawin ito ni Mina, ha? Hahayaan mong sirain niya ang sarili niyang katawan? Aba, wala kang ang kwenta. Wala kang paninindigan. Tumigil ka na nga, tita. Utak ang kailangan namin gamitin dito at hindi ang emosyon. Ang mabuti pa, bigyan niyo ako ng pera para may pambayad kami sa aborsyonista para hindi tayo mamroblema pare-pareho. Anong sinabi mo? Ako pa? Ako pa ang hihingan mo ng pera pampalaglag? Baliw ka na ba talaga, ha, Mina? Idadamay niyo pa ako, mga walang ya kayo? Sige na, tita. Please naman. Sana intindihin niyo naman ako. Hindi naman malaking hinihingi kong pera eh. O sige, kung ayaw niyo akong bigyan ng pambayad, edi magpapahulog na lang ako sa hagdan mamaya. O kaya naman, bibili ako ng gamot sa tabi-tabi. Gagawin ko pang lahat mawala lang ang batang ito sa tiyan ko. Gawin mo. Sige, subukan niyo. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ko kayong dalawa sa mga pulis. Kayo ni Jonas, sabay kayong makukulong. Tita naman eh. Tumahimik ka. Binigay ko sa'yo ang lahat, Mina. Wala akong hiniling na kapalit sa lahat ng yon. Sinunod ko ang lahat ng gusto mo. Pero ngayon, ako na ang masusunod. Hindi niyo papatayin ang batang yan hanggat nandirito ka sa poder ko. Eh di lalayas na lang ako. O sige, lumayas ka. Pero oras na lumabas ka ng bahay ko. Asahan mong hindi na kita tatanggapin pa kahit kailan, ha? Wala kang mamanahin sa akin maski isang singkong duling. Ah, ganon? Eh kanino mo ipapamana ang kayamanan mo, ha? Wala ka namang anak. Ako lang naman ang natitira mong kamag-anak, hindi ba? Automatic na sa akin mapupunta ang lahat ng yon. Huwag kang magpapakasiguro. Kaya kong magbayad ng abogado para gumawa ng last will and testament ko. Kapag namatay ako, mapupunta sa ampunan ng lahat ng pera ko. Yan ba talaga ang gusto niyong gawin? Kung yan ang gusto niyo, edi sana hindi na ako sinanay sa luho at sa pera. Sana hinayaan niyo na lang ako maghirap. Sana ibinigay niyo na lang ako sa ibang kamag-anak ko. Bakit pa kasi pinalaki niyo pa ako sa layaw? Oo na, kasalanan ko na ang lahat.
Kasalanan ko na minahal kita sa paraang yon. Kasalanan ko na pinalaki kitang abusado at walang respeto sa akin. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo kasi takot akong iwanan mo ako. Takot akong mabuhay ng mag-isa. Eh di umamin ka rin, kasalanan mo ang lahat ng ito eh. Pinalaki mo akong ganito tapos ngayon magagalit ka na ganito ang ugali ko? Wala kang utang na loob. Inalay ko ang buong buhay ko sa'yo. Tapos ngayon ikaw, sarili mong anak gusto mong patayin. Awat na po, ma'am. Baka ma-stress kayo at atakihin po kayo sa puso. Tumahimik ka. Mabuti pa lumayas ka na. Tapos na tayong mag-usap. Po, pinapaalis niyo na po ako. Gabi na po, ma'am. Sabi po kasi ni Mina, kaninang nag-chat kami, dito raw po ako matutulog. Ano? Dito ka matutulog? Ang kapal ng mukha mo. Lumayas ka ngayon din bago ko basagin ang pagmumukha mo at ipakaladkad kita sa mga tanod. Sorry po. Aalis na po ako. Mina, uuwi na ako ha. Teka lang, tita naman eh, ang sama naman ng ugali nyo. Pauuwiin nyo siya ng ganitong oras? Oo, uuwi na siya at ako ang masusunod. Hindi kita kukonsintihin kahit ano pang sabihin mo. Eh di lalayas na ako. Di lumayas ka. Ang tagal mo namang umalis. Paulit-ulit ka. Sige, sumama ka na dyan sa lalaki mo. Pero sasabihin ko sa'yo ha, wala kang pwedeng dalhin na kahit na ano rito. Hubad kang aalis dito at hindi kita tutulungan kahit mamatay ka pa sa gutom sa kalye. Eh di wow, bakit? Akala mo ba hindi ko kaya mabuhay nang wala ka at yaman mo ha? Kaya ko, leche. Sige, tignan natin kung kaya mo nga talaga. Jonas, tara na nga. Sasama na ako sa'yo. Layasan na natin ang baliw na matandang to. Mina, sandali lang. Hindi ka pwedeng sumama sa akin eh. Magagalit ang tatay ko kapag nalaman niyang nabuntis kita at iuwi kita sa amin. Ipapatayin ako nun. Anong gagawin ko? Di ba sabi mo mahal mo ako? Ipagtatanggol mo ako sa tatay mo? Oo, mahal kita. Pero hindi ka nga pwede sa bahay eh. O sige, di wag. Tatawagan ko na lang ang mga kabarkada ko. Doon na lang muna ako sa kanila makikituloy. Nakailang tawag siya sa iba't ibang tao pero pare-pareho ang nangyari. Walang sumasagot o yung iba kaagad nagbababa ng linya nang marinig na nanghihiram siya ng pera o makikituloy sa bahay nila. Unti-unting nawala ang tapang sa mukha niya. Pumapatak ang mga luha niya sa sobrang inis at takot. Ibinagsak niya ang cellphone sa sofa. O ano, lalayas ka pa? Bakit sa palagay mo ba? Ganun lang kadaling mabuhay ha? Na ganun lang kadali humingi ng tulong sa iba? Hindi ganun yon, Mina. Walang tutulong sa'yo. O di ikaw nang masaya? Sino bang nagsabi na masaya ako? Gusto ko lang ipaintindi sa'yo ang hirap at realidad ng buhay. Nakakarindi na. Jonas, gumawa ka naman ng paraan. Ano ba? Mina, wala nga akong maisip na paraan eh. Aalis na talaga ako. Bahala ka na sa buhay mo. Dali-daling naglakad palabas ng pinto si Jonas at halos patakbong umalis. Hindi na siya lumingon pabalik. Naiwan si Mina na nakatayo sa gitna ng sala. Unti-unti siyang nanghina. Umiiyak siya ng malakas sa tuluyang napaupo sa sofa. Tinakpan niya ang mukha niya ng kanyang dalawang kamay. Iniwan niya ako. Iniwan niya na ako. Paano na ako ngayon? Anong gagawin ko sa buhay ko? Yan ang resulta ng mga maling desisyon mo sa buhay, Mina. Matigas kasi ang ulo mo eh. Ngayon, iniwan ka na ng lahat. Tinalikuran ka na ng mga kaibigan mo at ng nobyo mo. Pero tignan mo, nandirito pa rin ako. Hindi kita iiwan. Basta mangako kang hindi mo papatayin ang anak mo. Bubuhayin natin siya. Magtutulungan tayong dalawa. Hindi ko nga po kaya. Maawa naman kayo sa akin. Ayoko nga sabing magkaanak pa eh. Ayokong maging nanay. Ipalaglag na lang natin ito, tita. Pakiusap. Hindi ko alam mag-alaga ng sanggol. Wala akong pasensya sa mga ganyan. Hindi mo alam? Di pag-aralan mo. Tuturuan kitang maging isang ina. Magmula sa araw na ito, tapos na ang mga araw ng layaw at luho mo. Tapos na ang pagiging reyna mo sa bahay na ito. At mula ngayon, ako na ang masusunod sa lahat. Hindi ka lalabas kasama ang mga barkada mo para lang uminom, ha? Babawasan ko ang allowance mo.
Ibebenta natin ang mga damit, sapatos at iba pa para may pangtustus ka sa anak mo. Grabe naman, ang lupit niyo naman, tita. Hindi ako malupit. Itinatama ko lang ang mga pagkakamali ko sa pagpapalaki ko sa'yo. Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana naging mahigpit ako noon pa. Sana pinalo kita imbis na kinunsinti. Ay naku, di kung ganyan mas mabuti pa sigurong namatay na lang din talaga ako. Umayos ka nga. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Hindi ka na bata ngayon, Mina, ha? Magiging nanay ka na. Tumayo ka na dyan at umakyat ka sa kwarto mo. Mag-isip ka kung paano natin aayusin ang buhay mo. At tatandaan mo, ha? Simula ngayon, ako na ang batas sa bahay na ito. Tinitigan niya ako ng masama habang umiiyak siya. Unti-unti siyang tumayo at saka siya naglakad paakyat ng hagdan ng nakayuko. Hindi na siya sumagot o lumaban pabalik. Ilang sandali pa, narinig ko na lang ang malakas na pagsara ng pinto sa itaas. Napaupo ako sa sala. Pakiramdam ko na mga oras na to, pagod na po ako, Miss Winnie. Napaiyak ako sa gitna ng sala. Sa wakas, nasabi ko na rin ang lahat ng nasa isip at puso ko. Sa wakas, nagkaroon din ako ng tapang na labanan si Mina at sabihin ang totoong nararamdaman ko. Pero ang sakit-sakit pa rin isipin na naging ganito sa akin ang pamangkin ko. Pero habang umiiyak ako, naisip ko na hindi ko pa rin bibitiwan si Mina. Gagawin ko ang lahat para maituwid ang pamilyang ito. At ito na rin siguro ang huling pagkakataon ko para maging tamang gabay sa kanya at sa kanyang magiging anak. Samantala makalipas ang ilang araw, napansin ko ang malaking pagbabago ni Mina. Bigla siyang bumait. Hindi na rin siya nagrereklamo, hindi na rin siya nagsusungit. Hanggang sa isang gabi, kumatok siya sa kwarto ko. Pagpasok niya, nakayuko siya at halatang nahihiya sa akin. May kailangan ka ba, Mina? Meron po, tita. Gusto ko po kayong makausap kahit sandali. Ganun ba? O sige, halika. Maupo ka rito sa tabi ko. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko po sanang humingi ng tawad sa inyo sa lahat ng mga nasabi ko nung nakaraang araw. Nagkamali po ako at kayo ang tama. Masyado pong matigas ang ulo ko at naging masyadong pasaway. Naging masamang pamangkin po ako sa inyo. Talaga? Totoo bang na-realize mo na ang lahat ng yan, ha, Mina? Opo. Mabuti naman, Iha. Ay, Diyos ko, salamat naman. Alam mo bang ipinagdarasal ko gabi-gabi na sana maunawaan mo ang mga lahat ng mga sinasabi ko sa'yo. Iha, wala akong ibang gusto kundi ang mapabuti ka sa buhay mo. Gusto ko lang na matuto ka sa mga pagkakamali mo. Alam ko naman po yan Pasensya na po talaga akong naging matigas ang ulo ko. Naisip ko din po na sobrang swerte ko pala dahil nandyan kayo palagi para sa akin. Pangako po magbabago na po talaga ako. Tsaka po pala, itutuloy ko na po ang pagbubuntis ko. Aayusin ko po ang buhay ko para sa kanya at para sa inyo. Totoo ba yan, ha, Mina? Tatanggapin mo na ng buong puso ang magiging anak mo? Hindi mo na siya ipalalaglag? Hindi na po, tita. Palalakihin ko po siya ng mabuti. Mamahalin ko po siya katulad ng pagmamahal niyo sa akin. Hindi ko po siya pababayaan. Tapos mag-aaral po ako ng mabuti para maibigay ko ang magandang kinabukasan para sa kanya. Kaya sana po magbati na tayo, tita. Patawarin niyo na po ako, ha? Matagal na kitang pinatawad, Iha. Basta ha, tuparin mo ang mga pangako mo. Aayusin mo ang buhay mo. Tutulungan kita. Wala kang dapat alalahanin. Labis ang tuwa na nararamdaman ko nang marinig ko ang mga salitang yon mula sa kanya. Nawala ang lahat ng pagod at sama ng loob ko. Dahil sa pinapakitang pagbabago ni Mina, bumalik ang lahat ng pinagdamot ko sa kanya. Naging mapagbigay na naman ako. Naging maluwag na naman ako pagdating sa pera, layaw at luho. Nagtiwala ulit ako sa kanya. Pero saktong 3 buwan ng kanyang pagbubuntis, nalaman ko na may ginagawa na naman siyang hindi maganda. Wala siya nang pumasok kami ng kasambahay sa kwarto niya. Naglinis kaming dalawa. Pero habang naglilinis, napansin ng kasama ko ang isang maliit na botelya ng gamot. Ibinigay niya ito sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko sa aking nakita. Gamot ito para sa ulcer pero alam ko na madalas itong ginagamit na pampalaglag ng bata. Binuksan ko kagad ang bote. Nakita kong maraming puting tableta.
Kaya naman pagdating ng hapon, pagdating niya galing eskwelahan, agad ko siyang sinita. Umamin ka nga sa akin. Totoo ba na itutuloy mo ang pagbubuntis mo, ha? Opo, hindi ba pinag-usapan na po natin ang bagay na yan, ha, tita? Bakit po ba? Eh ano ito? Ipaliwanag mo sa akin kung ano ito ngayon din. Teka, hindi ko po alam yan. Saan niyo po ba nakuha yan, tita? Saan ko nakuha? Dito, sa mismong loob ng kwarto mo. Naglinis kami rito kanina at nakita namin ito. Gamot ito pampalaglag, hindi ba? Sagutin mo ako ng maayos. Hindi nga po sa akin yan. Hindi ko nga po alam kung ano yan at kung para saan yan. Nagsisinungaling ka na naman sa akin. Niloloko mo na naman ako. Kaya pala bigla ka nalang bumait para magawa mo na naman ang gusto mo. Humingi ka ng pambili sa project mo, di ba, nung isang araw? Ito ba yon, ha? Ito ba yung sinasabi mong project na kailangan mong mabili kagad? Tita, maniwala po kayo sa sinasabi ko. Hindi ko po binili yan. Wala po akong ginagawang masama laban sa inyo o sa bata, no? Huwag mo akong gawing tanga sa sarili kong bahay, Mina. Ano, ha? Gusto mo pa rin ipalaglag ang anak mo, ha? Ang galing mo ring umarte, ha? Napaniwala mo ko na magbabago ka na, ha? Na magtitino ka na? Lahat pala yun puro kasinungalingan lang. Wala kang puso at kaluluwa. Ha? Oo na! Tama na! Nagkunwari nga ako para bumalik tayo sa dati. Para maging pabor sa akin ang lahat. Mabuti naman at umamin ka na. Napakawalang yah mo. Ibinigay ko ulit ang tiwala ko sa'yo. Ibinalik ko ang lahat. Tapos ganito ang igaganti mo. Niloko mo ko para maituloy lang ang pagpatay sa anak mo. Ayoko nga nito Nahihiya na ako. 3 buwan na itong tiyan ko. At napapansin na nila sa school. Anong gagawin ko? Ayokong pagtawanan nila, no? Ayoko na pong pumasok sa klase ng ganito ang itsura ko. Nahihiya ka? Ginusto mo yan, hindi ba? Buwisit! Sinasabihan mo ako ng buwisit? Hindi po! O sige, kung talagang gusto mo nang ipatanggal ang bata dyan sa tiyan mo, papayag na ako. Kukonsintihin kita ulit, pero sa isang kondisyon. Ha? Papayag ka na? Sigurado ka ba dyan, tita? Totoo po yan? Oo, pero tulad ng sinabi ko, may kondisyon. Ano po yun? Sige, sabihin niyo na. Dali! Sasamahan kita dun sa kakilala kong aborsyonista. Magaling yon. Kayang-kaya niyang alisin ang sanggol ng walang kahirap-hirap. Totoo ba ito? Wow! Thank you po! Maraming salamat talaga, tita. Sabi ko na nga ba, tutulungan mo rin ako Pwede ba tayong pumunta na kagad bukas? Gusto ko na itong matapos para hindi na ako magka-problema pa sa school. Para makapag-aral na ako ng normal. Bakit bukas pa? Pwede naman ngayon na. Mas malakas ang kapangyarihan niya kapag ganitong araw ng Biyernes at bilog na bilog pa ang buwan. Ha? Ano pong sinasabi niyo, tita? Sige na, magbihis ka na. Ipatatanggal na natin yung pinagbubuntis mo. Mabilis siyang umakyat sa kwarto niya at nagbihis. Sobrang excited niya. Akala niya tutulungan ko na talaga siya pero hindi niya alam, tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi ko siya dadalhin sa doktor o sa isang aborsyonista, kundi dadalhin ko siya sa isang malupit na mangkukulam. Matagal ko nang kinalimutan ng taong yon pero ngayon kailangan ko siya. Kailangan din ni Mina ng matinding leksyon na hindi niya malilimutan habang buhay. Dahil alam ko, hindi siya matututo sa mabuting pakiusapan kaya naman sa ganitong paraan ko siya pipilitin. Habang nagbibihis siya, tahimik akong humingi ng tawad sa Diyos. Pero handa akong magkasala para lang maiayos ang buhay ng pamangkin ko. Handa akong maging kontrabida para lang mailigtas siya at ng anak niya. Pagbaba niya, sumakay na kami ng sasakyan at agad na bumiyahe. Makalipas ang halos 1 oras, itinigil ko ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay kubo. Madilim ang paligid at masukal. Tita, anong lugar to? Bakit ganito? Ang dilim! Mukhang abandonado na yata ang lugar na ito Nakakatakot po ang itsura ng bahay. Bahay nga ng aborsyonista, hindi ba? Ano bang ine-expect mo? Sa ospital kita dadalhin, ha? Para lang alam mo, krimen ang abortion dito sa Pilipinas, kaya huwag ka nang mag-inerte dyan. Ano, tutuloy ba tayo o hindi? Pero tita, parang ang baho-baho dito tapos ang daming damo.
Malinis ba yung pinantatanggal niya ng bata ah? Baka naman po matetano pa ako. Di umuwi na lang tayo. Balik na tayo sa bahay. Pero paninindigan mo yan. Hindi mo napapatayin ng bata. Ayoko nga. Grabe naman kayo eh. O sige na, magdesisyon ka na kasi. Mabilis lang to. Oo na, sige na. Papasok na. Basta siguraduhin yung magiging okay ako rito ha. Oo naman, akong bahala sa'yo. Halika na, pumasok na tayo. Hinigit ko ang braso ni Mina papunta sa may pintuan. Kumatok ako ng 3 beses. Ilang segundo pa, bumukas ang pinto. Bumungad ang isang matandang lalaking kuba. Nakayuko ang ulo niya sa sahig. Ang mukha niya puno ng malalim na guhit at mga peklat. Nanlaki ang mga mata niya na halos punong-puno ng katarata. Ang buhok niya magulo at matigas. Carmen, anong ginagawa mo rito? Bakit ka bumalik? Pumunta ako dito kasi itong pamangkin ko, gusto niyang ipalaglag ang bata na nasa kanyang sinapupunan. Ano? Hindi naman ako Magbabayad ako kahit magkano. Gawin mo lang ang gusto namin. mawalang galang na ha. Hindi ko gusto ang tono mo, Carmen. Mabuti pa'y umalis na kayo rito. Tita, tara na. Ayoko na dito. Huwag kang matakot, Mina. Di ba itong gusto mo? Para mawala ng problema mo? Pero tita… Sige na, mauna ka na sa loob at kakausapin ko lang ang matandang ito. Walang nagawa si Mina kundi sumunod sa utos ko. Pumasok siya sa loob ng madilim na kubo. Nang masiguro ko na nasa loob na siya, agad kong hinila ang magaspang na braso ng matanda palayo ng konti sa pintuan. Makinig kayo sa akin ng mabuti. Hindi kami nandito para ipatanggal ang bata sa tiyan ng pamangkin ko. Ang gusto ko, kulamin niyo si Mina. Kulamin? Sira ba ang ulo mo, Carmen? Ipapakula mo ang sarili mong pamangkin. Dahil ito ang nababagay sa kanya. Gusto kong pasakitin niyo ang tiyan niya. Yung matinding sakit na ikahihina niya. Yung hapdi na magpapaiyak sa kanya ng husto tuwing may isip niyang magpapalaglag o tuwing iinom siya ng mga gamot na bawal. Pero may isang mahalagang kondisyon ako sa inyo na dapat niyong sundin. Iingatan niyong sanggol na nasa loob ng tiyan niya. Wag na wag niyong sasaktan ng bata ah. Dapat manatili siyang ligtas at buhay sa loob. At bakit ko naman gagawin ng ganyang klaseng bagay? Malaking kasalanan yan sa kapangyarihan ko. Hindi ako gumagawa ng sumpa na may kasamang ganyang proteksyon sa sanggol. Mas mabuting umalis na kayo rito kung ganyan lang din ang gusto mong mangyari. Hindi ako naniniwalang hindi mo ito kayang gawin. Malakas ka hindi ba at makapangyarihan? Oo, pero bawal nga eh. Walang bawal-bawal sa inyo. Kaya wag na kayong magkunwari. Tsaka kailangan nyo itong gawin dahil kailangan nyo magbayad sa lahat ng mga atraso nyo sa akin noon. Malaki ang utang nyo sa akin. At ngayon, oras na para singilin kita sa ginawa mo, Itay. Natigilan siya nang marinig ang huling salita na binitiwan ko. Nanlaki ang mga mata niya at kitang-kita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Matagal na panahon na rin kasi mula nung huling tinawag ko siyang Itay. Siya ang tunay naming ama ng kapatid ko. Ang tatay namin na matagal na naming itinakwil at ibinaon sa limot. Noong kabataan ko, naging sakim siya sa kapangyarihan ng itim na mahika. Siya ang pinakamalakas na mangkukulam dito sa dating lugar namin. Noong nalaman niyang nabuntis ako ng kasintahan ko, imbis na alagaan ako, ginamit niya ang sanggol sa sinapupunan ko para sa isang madilim na ritual upang lalong mapalakas ang kanyang sariling kapangyarihan. Doon namatay ang anak ko at dahil doon, hindi na rin ako pwedeng magkaanak pa ulit kahit kailan. Ilang dekada rin siyang humingi ng tawad at nagmakaawa pero hindi namin siya pinatawad ng kapatid ko. Ayoko na talaga sana siyang makita pero wala na akong ibang maisip na paraan para mapatino ang pamangkin ko. Ang batang yan, si Mina, magkaiba kami. Siya, gustong-gusto niyang patayin ang sarili niyang anak. Samantalang ako noon, nung nagbuntis ako sa boyfriend ko, gustong-gusto kong panindigan, alagaan at buhayin ang anak ko. Kaya lang, ginawa niyo ako ng masama noon. Inalis niyo ang bata sa tiyan ko. Alam mo naman kung bakit ko ginawa yun, hindi ba? Huwag mo nang ibalik ang nakaraan natin. Tapos na ang panahong yun. Tapos na nga, pero hindi pa kayo nakakapagbayad sa akin. Kaya hinihiling ko sana,
Tulungan niyo akong bigyan ng leksyon si Mina para matuto siya sa buhay, para hindi siya maging katulad niyo na maging mamamatay tao. Ayokong maging katulad kanya nang walang konsensya. Patawarin mo ko, Carmen. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa iyo at sa kapatid mo. Araw-araw kong dinadala ang bigat ng ginawa ko na yun. Yun naman pala eh. Kung magagawa mo ang gusto ko ngayon, mapapatawad na kita sa lahat ng mga naging kasalanan niyo sa akin. Ibibigay ko sa inyo ang kapatawaran na matagal niyo nang hinihingi. Wala akong ibang gusto ngayon kundi ang maisalba ang bata. Gusto kong mabuhay ang bata kahit na anong mangyari. Pero sasaktan ko ang apo ko? Sigurado ka ba dyan? Oho, ito na ang pagkakataon niyo para gamitin ang kapangyarihan niyo sa tamang paraan. Iligtas niyo ang buhay ng sanggol sa apo niyo. Sige, gagawin ko na. Susundin ko ang gusto mo para lang mapatawad mo ko, Carmen. Ihanda natin ang mga kagamitan sa loob ng silid. Pero may isang pakiusap lang ako sa iyo, anak. Ano yon? Sabihin niyo na kagad dahil ayoko magtagal sa lugar na ito. Pwede ko bang mayakap ang aking apo? Hindi pwede. Wala kayong karapatang gawin yon. Dahil yan mismo ang pinagkait niyo sa anak ko. Huwag niyong mamahalin si Mina. Dahil ang anak ko, hindi niyo binigyan ng kahit na konting pagmamahal. Kaya wala kayong gagawin kundi ang magkunwari na tutulungan niyo siyang mawala ang anak niya. Anak, nakikiusap lang naman ako. Isang yakap lang naman ang hinihingi ko eh. Matanda na ako. Mahina na ang buong katawan ko. Ito na nga marahil ang huling beses na makikita ko kayong buhay. Lilinawin ko lang ho Nagpunta kami rito para sa kulam at hindi para makipagbati sa inyo. Maaayos lang ang problema kung maililigtas niyo ang sanggol. Gagawin ko ang pangako ko. Patatawarin ko kayo pagkatapos ng lahat ng ito. Magpapatawad ako pero hindi ako makakalimot. Yan sana ang tatandaan nyo. Kung yan ang gusto mo, sige. Masaya na rin ako kahit papano dahil patatawarin mo ako. O siya, tara na sa loob para magsimula na tayo. Tumalikod na siya at dahan-dahang naglakad papasok sa loob ng kubo. Sumunod ako kagad sa kanya. Nang makapasok na ako, nakita ko ang tunay na kalagayan ng buhay ng tatay ko. Butas-butas ang bubong at halos giba na ang mga dingding nito na gawa sa kawayan. Walang maayos na gamit sa paligid. Isang maliit na gasera lang ang nagbibigay ng liwanag sa buong kwarto. Malayong malayo ang kalagayan niya kumpara sa komportable at marangyang pamumuhay na meron ako. Matagal na kasing panahon na kaming dalawa lang ng kapatid ko ang nagturingan na magkapamilya. Nang namatay ang kapatid ko, kami na lang ni Mina ang iniisip kong magkamag-anak dahil matagal na naming itinakwil si tatay at kinalimutan. Saglit akong nakaramdam ng awa at lungkot dahil sa isiping naghihirap pala ng husto ang tatay ko habang ako naman sobra-sobra ang pera. Pero nang maalala ko ang ginawa niyang kasalanan sa akin, mabilis kong inalis ang awa sa dibdib ko. Kinuha niya ang buhay ng anak ko kaya tama lang ang nangyayari sa kanya ngayon. Samantala, maya-maya pa, nagsalita na si Tatay Kadyo. Kinausap na niya si Mina. Handa ka na ba, iha? Magsisimula na tayo. Opo, pero medyo kinakabahan po ako eh. Normal lang ang ganyan. Basta sundin mo lang ang bawat sasabihin ko sa'yo. Huwag kang gagalaw kung hindi ko sasabihin. Opo. O sige na, humiga ka na rito sa banig. Dahan-dahan lang, ha? Sige po. I-relax mo lang ang katawan mo, ha? Huminga ka muna ng malalim. Sige po. Ganito po ba? Oo, ganyan nga. Kapag may nararamdaman kang kirot o kagat, sabihin mo lang sa akin, ha? Teka, magsisimula na kayo? Wala po bang pampamanhid dito? Baka hindi ko po makayang sakit. Huwag ka nang mag-inarte, Mina. Nandito na tayo. Gusto mong mawala yan, hindi ba? Tiisin mo ang sakit. Ginusto mo ito kaya panindigan mo. Shh! Huwag ka na munang maingay, Carmen. Magsisimula na kami. Pero bago yan, inumin mo muna ito, Mina. Ano po ba ito? Ang baho naman? Halamang ugat yan. Pampainit ng matres mo. Kailangan nating palambutin ang loob ng tiyan mo para hindi mahirapan sa proseso mamaya.
Ubusin mo yan, ha? Huwag kang magtitira. Kapag nagsuka ka, uulitin natin mula sa simula, kaya pigilan mo ang pagduruwal mo. Nanginig ang mga kamay ni Mina habang inaabot ang bote. Napangiwi siya, naningkit ang mga mata at namula ang buong mukha niya sa tindi ng baho. Tinakpan niya ang ilong niya at saka ininom ang laman ng bote. Napapikit ng madiin ang pamangkin ko. Nang maubos naman niya ang laman nito, ibinagsak niya ang bote at humawak siya sa kanyang lalamunan. Sinusubukan niyang pigilan ang pagsuka. Ang pait! Nandidiri ako! Tita, gusto kong sumuka! Wag, uulit ka. Sige ka, bahala ka. Ang init! Parang uminit ang tiyan ko! Normal yan. Gumagana na ang gamot sa loob ng katawan mo. Ngayon, huminga ka ng malalim. I-relax mo ang buong katawan mo, ha? Hihilutin ko yung tiyan mo. Kailangan kong itulak pataas ang matris mo bago natin tanggalin ang laman. Pataas po! Akala ko po ba pipisilin nyo pababa para lumabas kaagad yung dugo? Ako ang nakakaalam ng ginagawa ko rito, ha? Huwag kang magmarunong sa harap ko. Hihilutin natin pataas para umikot at humiwalay ng tuluyan sa dingding ng matris mo bago ko hilahin pababa. Masasaktan ka rito, ha? Ihanda mong sarili mo at huwag kang gagalaw. Masakit po! Tita Carmen, lumapit po kayo sa akin. Pakiusap, hawakan po ninyo ang kamay ko. Natatakot po ako eh. Ayoko. Dito lang ako. Harapin mo yan ng mag-isa. Matuto kang tiisin ang hirap ng mga pinasok mong gulo. Tama na yan. Sige na. Magsisimula na tayo. Ipikit mo ang mga mata mo, iha. Wag na wag kang didilat hanggat hindi ko sinasabi, ha? Kahit gaano kasakit, wag kang sisigaw ng sobrang lakas. Baka may makarinig sa atin sa labas at ipahuli tayo sa mga pulis. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po. Idinampi ni Tatay Kadyo ang kanyang magaspang na palad sa ibabaw ng tiyan ni Mina. Dahan-dahan niyang sinimula ng paghilot. Bawat hagod niya pataas ay may kasamang mabibigat na pagdiin. Pasimpleng bumubulong ang matanda ng mga orasyon sa hangin. Mariing nakapikit si Mina. Kinakagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa namula ito ng husto. Pinagpapawisan ng noo niya at panay ang paghugot niya ng malalim na hininga. Sa una, tahimik lang siya. Kinakaya pa rin niya ang matinding kirot. Mahigpit ang hawak niya sa gilid ng kawayang papag habang tinatanggap ang bigat ng mga kamay ng matanda. Lumipas ang 5 minuto. Mas lalong diniinan ni Tatay Kadyo ang pagmasahe. Kasabay nito ay ang paglakas ng kanyang mga bulong. Nagsimulang manginig ang mga binti ni Mina. Umangat ang kanyang likod mula sa higaan. Binitiwan ng dalaga ang papag at napahawak siya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Dumilat siya. Puno ng matinding takot at pagkalito ang kanyang mga mata. Bago pa man makapagsalita ang matanda, biglang itinulak ni Mina ang mga kamay nito paitaas. Mabilis siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Ayoko na! Tama na po! Hindi ko na kaya! Mina, ano bang ginagawa mo? Bumalik ka nga! Hindi pa kayo tapos! Uuwi na po ako! Ayoko na talaga! Nakakatakot dito! Bahala na! Basta ayoko nang ituloy ito! Uuwi na po ako! Hindi na hinintay pa ni Mina ang sagot ko. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kubo hanggang sa narinig ko ang malakas na kalabog ng pinto ng sasakyan ko sa labas. Ikinulong na niya ang sarili niya sa loob nito. Naiwan kaming dalawa ni Tatay Kadyo sa loob ng kubo. Nagawa niyo ho ba, Itay? Naisagawa niyo ba ng buo ang ritual kahit hindi natapos ang hilot dahil umalis siya bigla? Oo. Huwag kang mag-alala. Nakapasok na ang orasyon bago pa man siya tumayo at tumakbo. Nabigyan ko ng matibay na proteksyon ng sanggol sa sinapupunan niya. Ligtas na ang bata sa anumang panganib. Sigurado kayo dyan, ha? Ligtas na ho ang bata? Oo naman. At kapag tinangka niyang uminom ng gamot na pampalaglag, walang ibang masasaktan kundi si Mina. Hinding-hindi maapektuhan ng sanggol. Saka huwag ka na mag-alala. Siguro naman ay matindi na ang leksyon na natutunan niya ngayong gabi.
Sigurado kong takot na siya. At mananatili na ang takot na yon sa isipan niya. Mabuti naman ho kung ganon. Hindi ko talaga hahayaang mawala ang sanggol. Salamat ho, Itay. Matapos kong magpasalamat, binuksan ko kagad ang zipper ng aking bag. Dumukot ako sa loob at kumuha ng 5,000 piso. Tsaka ko ito inabot sa kanya. Oh, heto ho. Bayad ko sa inyo. Sapat na ba yan para sa lahat ng naitulong niyo sa akin ngayong gabi? Nako, huwag na anak. Itago mo na yan. Hindi naman ako nagpapabayad, lalo't apo ko naman si Mina. Saka ginawa ko yun para makabawi sa mga malalaking kasalanan ko noon sa inyo ng kapatid mo. Masaya na akong nabigyan mo ko ng pagkakataong makatulong sa sarili kong apo. Sapat na bayad na yun sa akin. Kunin niyo na. Bayad ko ito sa serbisyo niyo ngayon. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa inyo kahit kailan. Ibang usapan natin kanina tungkol sa kapatawaran. Iba ho itong bayad ko sa pagod niyo. Tanggapin niyo na. Lumapit ako at mariin kong itinulak ang pera sa kanyang dibdib. Wala nang nagawa ang matanda, kundi abutin ang pera nang nanginginig ang kanyang mga daliri. Tinignan niya ako ng diretso sa mga mata. Puno ng pagsisisi at lungkot ang kanyang mukha. Maraming salamat, Carmen. Malaking tulong to sa akin pang araw-araw. Pero bago kayo tuluyang umalis pabalik sa inyo, kailangan mo ring malaman ang mga mangyayari kay Mina sa mga susunod na oras. Ano ho yun? Sabihin mo na nang makauwi na kami. Mamayang madaling araw, makakaranas siya ng matinding panginginig. Hayaan mo lang siya ha. Epekto yun ng pagpasok ng proteksyon sa loob ng matres niya. Bigyan mo siya ng maraming maligamgam na tubig. Wag na wag mo siyang papayagang uminom ng kahit anong gamot na pampawala ng sakit dahil kukontrahin nito ang itinimpla ko sa katawan niya. At bukas ng umaga, magiging maayos na ang kanyang pakiramdam. Maliwanag ho. Susundin ko ang lahat ng bilin niyo. Tinalikuran ko na siya at naglakad palabas ng kubo. Hindi na ako lumingon pa. Diretso ang tingin ko sa kotse kung saan naghihintay ang takot na takot kong pamangkin. Tapos na ang transaksyon namin dito. Nakuha ko na ang kailangan ko at umaasa kung hindi na magtatangka pa si Mina na tapusin ang buhay sa loob ng sinapupunan niya. Tahimik ang naging biyahe namin pa uwi. Walang nagsasalita sa aming dalawa sa loob. Hindi umiimik si Mina. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana habang mahigpit na nakayakap sa sarili. Makalipas ang ilang oras, nakarating na rin kami. Pagbaba niya, dumiretso siya kagad at nagkulong sa kanyang kwarto. Madaling araw nang magising ako sa ingay. Narinig ko ang mga daing niya mula sa kabilang kwarto kaya pumasok naman ako kagad. Nakita kong nanginginig siya. Kumuha ko ng maligamgam na tubig para ipainom sa kanya bago ko siya binalot ng makapal na kumot. Tsaka ko siya iniwan. Kinaumagahan mukhang maayos na rin ang kalagayan niya. Pagpasok ko kasi ng kwarto niya, maayos na ang kama niya. Pero maya-maya lang, nakarinig ako ng malakas na sigaw mula sa banyo. Pagbukas ko ng pinto, bumungad kagad si Mina na may hawak na pregnancy test. Galit na galit ang mukha niyang nakatingin sa akin. Ano to, tita? Bakit ganito ang lumabas? Tignan niyo to, oh. 2 guhit pa rin. Buntis pa rin ako. Buhay pa rin ang pesting to sa tiyan ko. Aba malay ko, mukhang malakas ang kapit ng tinatawag mong peste dyan sa tiyan mo. O baka naman dahil hindi mo tinapos ang proseso kaya nandyan pa yan. Kung nakinig ka lang sana sa matanda, di sana tapos ang problema mo. Kahit na. Ibig sabihin ganun-ganun lang yon? Matapos niya akong painumin ng mabahong gamot at lamasin ang tiyan ko, hindi naman pala gagana? Walang kwentang matandang yon. Niloko lang niya tayo. Hindi. Niloko niya lang ako. Ang sabi mo magaling siya. Ang sabi mo kaya niya. Ano to? Magaling naman talaga siya eh. Subok ko na ang galing niya, Mina. Pero ikaw kasi, matigas ang ulo mo. Bigla kang nag-inarte at umalis. Kasalanan mo yan. Ikaw ang nagdesisyon na putulin ang ritual. Hindi ko kasalanan to. Kasalanan mo to. Palpak ka eh. Wala ka rin palang kwenta. Katulad ng matandang yon. Kung hindi mo masosolusyonan ang problemang ito, pwes ako nang tatapos. Ayoko pang maging nanay, ano? At lalong ayoko pa ang responsibilidad.
Sa sobrang galit at pagkabigo niya, binitiwan niya ang pregnancy test kit sa sahig. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at biglang pinagsusuntok ng malakas ang sarili niyang tiyan. Nabigla ako sa ginawa niya. Ipinagpatuloy niya ang pagsuntok pero ilang sandali lang, bigla siyang napatigil. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak siya sa kanyang lalamunan. Nagsimula siyang umubo ng malakas. Ilang segundo lang, dumuwal siya at lumabas mula sa kanyang bibig ang malapot at itim na likido. Sobrang baho ng amoy nito. Napahawak si Mina sa magkabilang gilid ng lababo. Nanginginig ang buong katawan niya. Tinignan niya ang sinuka niya. Nandiri siya ng husto. Pero imbis na matakot sa nangyayari, muli niyang itinaas ang kanyang kamao. Sinuntok niya ulit ang kanyang tiyan. Namilipit na siya sa sakit. Nagsuka siya ulit. At sa pagkakataong ito, hindi na itim na likido ang lumabas mula sa kanyang bibig. Kitang-kita ko sa lababo ang buhay at gumagalaw na mga uod. Tuluyang nawala ang tapang sa mukha ni Mina. Napalitan ng matinding takot at panginginig ang kanyang pagtataray. Tita, ano to? Bakit ako nagsusuka ng buhay na uod? Anong nangyayari sa akin? Hindi ko alam. Diyos ko, bakit ganyan? Tita Carmen, tulungan po ninyo ako. Dalhin po ninyo ako sa ospital ngayon din. Teka, yung pinainom sa akin ng matandang lalaki kagabi, baka yun ang dahilan nito. Nagmamakaawa ako sa'yo, tita, ipagamot niyo po ako. Akmang tatayo siya para lumabas ng banyo, ngunit mabilis ko siyang hinarang. Tinitigan ko siya ng malamig at walang kahit na anong awa sa aking mga mata. Tinulak ko siya ng bahagya pabalik sa loob. Linisin mo ang kalat mo rito sa banyo at huwag kang lalabas ng kwarto mo. Dito ka lang hanggat hindi mo na pag-iisipan ang lahat ng bagay-bagay. Mag-isip ka ng tama at baka sakaling dyan ka gumaling. Subukan mong saktan ulit ang sarili mo at mas lalala pa dyan ang iluluwa mo. Teka, ano to? Tita, anong ginawa niyo sa akin? May kinalaman ba kayo rito? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Kayo ang nag-utos sa matandang yun na gawin ito sa akin, hindi ba? Oo, ako nga. At ginawa ko ito para mapabuti ka, Mina. Para matuto kang pahalagahan ng buhay na nasa sinapupunan mo. Baliw ba kayo? Pinakulam niyo ako? Sarili niyong pamangkin pinakulam niyo? Anong klaseng utak meron kayo, tita? Gusto niyo ba akong mamatay, ha? Tignan niyo nga ito. Nagluluwa ako ng buhay na uod. Walang mamamatay dito. Kung gusto kitang mamatay, pinabayaan na sana kita. Buhay ang binibigyan ko ng halaga rito, Mina. Yung inosenteng bata, pilit mong pinapatay. Hindi ka mamamatay sa mga isinusuka mo. Babala lang yan sa sarili mong katawan tuwing tatangkain mong saktan ng anak mo. Ayoko nga sa batang to. Masisira ang buhay ko. Pinahihirapan niyo ako eh. Bakit ba nakikialam kayo? Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Matigas ang ulo mo. Makinig ka ng mabuti, Mina. Hindi maaalis ang sumpang yan hanggat hindi mo itinitigil ang kahibangan mo. Tuwing iisipin mong magpalaglag, tuwing iinom ka ng gamot, tuwing susuntukin mo ang tiyan mo, ganyan ang mararanasan mo. Uod, itim na suka, at matinding hapdi sa sikmura ang aabutin mo. Biglang napahagulgol si Mina sa harapan ko. Unti-unti siyang napaupo sa malamig na sahig. Puno ng takot at pagkabigo ang mukha niya. Tinignan ko lang siya mula sa kanyang kinatatayuan. Naaawa ko sa kanya habang nakikita ko siyang umiiyak at nanginginig sa takot. Pero pinigilan ko ang sarili ko na makisimpat siya sa kanya. Kailangan ko kasing maging matigas. Tita, maawa na po kayo. Ipatanggal niyo na po ito. Nakikiusap ako. Hindi ko po kaya. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Matuto kang tanggapin ang responsibilidad mo. Gawin mo ang tama. Ayusin mo ang buhay mo. Doon lang mawawala ang sumpa na yan. Humakbang ako paatras sa tinawakan ng doorknob. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Isinara ko na kagad ang pinto. Rinig ko ang lalong paglakas ng iyak niya. Pinabayaan ko lang po siya, Miss Winnie. Tumalikod na ako sa pinto at naglakad pabalik sa sala. Sumisigaw siya at humihingi ng tulong pero hindi ko siya pinansin. Nagbingi-bingihan ako sa mga iyak niya. Kailangan niyang harapin ang resulta ng bawat maling desisyon niya. Matuto siyang igalang ang buhay sa sinapupunan niya kahit dumaan pa siya sa pinakamatinding takot ng buhay niya.
Samantala lumipas ang ilang linggo at naging napakahirap ng kalagayan ni Mina. Nanghina siya at bumagsak ang pangangatawan niya. Halos hindi na siya makabangon sa kanyang kama dahil sa tindi ng paglilihi at sa sakit na nararamdaman niya tuwing nag-iisip siyang takasan ng kanyang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng pagmamatigas kong panindigan ng ibinigay na sumpa, hindi ko siya pinabayaan. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Araw-araw ko siyang binabantayan hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Isang hapon, may dumating siyang bisita, si Jonas. Nang makita niya si Mina, nakita ko ang labis na pag-aalala sa mukha niya. Iniwan ko sila sa loob ng kwarto para makapag-usap pero nanatili ako sa likod ng pinto at nakinig. Mina, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan na ang itsura mo ngayon? Payat ka na at may mga rashes ka pa. Ang putla-putla ng mukha mo. Jonas, buti dumating ka. Ipinakulam ako ng sarili kong tita. Ipinakulam niya ako sa isang matanda para hindi ko maipalaglag ang batang ito. Tuwing sinusubukan kong saktan ng tiyan ko o iinom ako ng gamot, sumusuka ako ng itim na likido. Sumusuka ako ng mga buhay na uod, Jonas. Sobrang sakit ng tiyan ko palagi. Ilayo mo na ako rito, please. Mina, anong kulang ba yan sinasabi mo? Baka maselan ka lang talaga magbuntis ngayon. May mga ganyang kaso akong nakita sa mga kapatid kong babae nung nagbuntis sila. Namamayat din sila ng ganyan. Nagsusuka ng malala araw-araw. Tapos tinutubuan din sila ng mga allergy sa balat dahil sa pabago-bagong hormones. Normal lang yan sa mga nagbubuntis lalo na sa unang trimester. Baka nai-stress ka lang ng gusto sa kakaisip. Kaya kung ano-ano nakikita at naiisip mo. Hindi mo maintindihan eh. Totoo lahat ng sinasabi ko. Sinasaktan nila ako rito at pinapahirapan. Shh! Tama na ang iyak. Makinig ka muna sa akin ngayon. Nandito ako para kausapin ka ng maayos. Pumunta ako rito para ayusin natin ang lahat. I'm sorry, Mina. Naging duwag ako nun. Natakot ako sa mangyayari sa atin eh. Natakot ako sa responsibilidad ng pagkakaroon ng anak. Pero kung bibigyan mo ako ng chance ngayon, aayusin ko ang lahat ng pagkakamali ko. Anong ibig mong sabihin? Tsaka bakit pa kasi ngayon ka lang pumunta rito? Hirap na akong mag-isa rito. Ako lang ang sumasalo ng lahat ng sakit. Alam ko yun. At kasalanan ko ang lahat ng mga nagiging paghihirap mo. Nasabi ko na sa tatay ko na nakabuntis ako eh. Nasuntok niya ako at nabugbog dahil sa galit at disappointment. Napagsabihan niya rin ako ng masasakit na salita ng paulit-ulit. Pero alam mo, may isang mahalagang aral siyang sinabi sa akin eh. Ano yun? Sabi niya, ang pagiging tunay na lalaki ay hindi nasusukat sa mismong paggawa ng bata. Nasusukat to sa pagtayo at pag-ako sa obligasyon. Kailangan kong tanggapin ang responsibilidad ng pagiging ama sa bata at maging maayos na partner sa'yo. Dalawa natin tong ginawa kaya dapat dalawa rin nating haharapin. Hindi pwedeng ikaw lang ang nahihirapan. Totoo ba yan? Hindi mo na kami iiwan? Oo, Mina. Pananagutan ko na nangyari. Magkasama natin palalakihin ang anak natin. Haharapin natin ng sabayan lahat ng hirap. Palalakihin natin siyang mabuting tao. Iibahin natin ang pagpapalaki sa kanya at hindi siya hahayaang padalos-dalos ng desisyon gaya natin. Ako na ang bahala sa inyo mula ngayon. Maghahanap ako ng trabaho para masuportahan kayo. At oo nga pala, magpapakasal tayong dalawa kapag handa na ang lahat. Huwag ka na matakot. Totoo ba ang lahat ng ito, Jonas? Hindi ba ako nananaginip? Oo, totoong lahat ng ito. Tsaka nga pala, maraming salamat. Mabuti't hindi pa huli ang lahat. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na buhay ka pa at ang anak natin at saka mukha siyang malusog. Oo. Inaalagaan ako ng mabuti ni tita. Pinapainom niya ako ng mga prenatal vitamins at pinapakain ng masusustansyang pagkain. Kahit sabihin kong ipinakulam niya ako, hindi naman niya ako pinabayaan. Ano ka ba? Hindi totoo ang kulam. Pero wag kang mag-alala. Magmula ngayon, tutulungan ko na si tita sa pag-aalaga sa'yo. Hindi na siya mahihirapan masyado. Kung okay lang yan sa kanya.
Nang marinig ko ang mga huling salita ni Jonas, napapikit ako. Dahan-dahan akong napasandal sa pader at huminga ng malalim. Nawala ang napakabigat na dalahin ko sa aking dibdib. Gumaan ang buo kong pakiramdam. Naging duwag man ang lalaking ito noong una, pinatunayan niya namang may halaga at paninindigan siya sa huli. Narinig ko ang pag-iyak ni Mina mula sa loob. Sa wakas, naintindihan na rin nilang dalawa ang bigat ng kanilang mga aksyon at ang halaga ng pananagutan. Dahil nakapagdesisyon na silang buhayin at alagaan ng sanggol, makakatiyak na akong tuluyan nang mawawala ang bisa ng sumpang idinikit kay Mina. Ligtas na ang bata sa sinapupunan niya dahil sa pagbabago ng puso ng mga magulang nito. Tumalikod ako palayo sa pintuan at naglakad papunta sa kusina. Masaya akong hinanda ang mga plato at nagsimulang magluto ng masarap na pagkain para sa aming tatlo. Samantala kinabukasan, maaga naman akong umalis ng bahay. Pinuntahan ko si Tatay Kadjo. Tay, pumunta ako rito para ibalita sa inyo na okay na si Mina. Tanggap na nila ang bata. Pananagutan na rin siya ng lalaki. At nangako sila sa isa't isa na aayusin na nila ang buhay nila. Kaya pwede nyo nang alisin ang sumpa kay Mina. Sigurado akong ligtas ng sanggol. Totoo ba yan? Salamat naman. Masayang-masaya ako sa ibinalita mo, Carmen. Sa wakas, mapapabuti na rin ang lagay ng apo ko. Huwag kang mag-alala. Tatanggalin ko kagad ang kulam. Wala na siyang mararamdamang sakit. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat ho sa tulong nyo. Sige na, Itay. Magpapaalam na ho ako. Marami pa ho kasi akong aasikasuhin. Carmen, sandali. Huwag ka munang umalis. Bakit po? May problema ba? Bago ka tuluyang makalayo, may gusto sana akong ibigay sa'yo. Matagal ko na itong tinatago rito eh. Halika muna. Lumapit ako sa kanya. May inilabas siyang isang lumang garapon. Inabot niya ito sa akin at tinanggap ko naman. Tinignan ko ng mabuti ang loob ng garapon. May nakalubog na laman sa madilim na likido. Medyo lusaw na ang hugis nito sa tagal ng panahon pero alam ko kung ano ang hawak ko. Ito ang anak ko, ang sanggol na kinuha niya sa sinapupunan ko noon para sa kanyang itim na mahika. Umiyak ako ng malakas. Niyakap ko ng mahigpit ang garapon sa aking dibdib. Itinago ko yan ng maraming taon. Hindi ko siya tinapon o nilibing. Iningatan ko siya dahil alam kong ikaw lang ang may karapatang magbigay ng disenteng libing sa sarili mong anak. Patawarin mo ko dahil sa pagiging sakim ko sa kapangyarihan. Ang tagal kong hinanap ang kapayapaan. Halos araw-araw akong umiiyak dahil sa batang ito. Araw-araw kitang isinumpa dahil sa pinatay mo siya. Alam ko, anak. Kasalanan ko ang lahat. Nabulag ako sa kasamaan. Nawala kayo ng kapatid mo dahil sa mga maling ginawa ko. Ngayon, ibinabalik ko na siya sa'yo. Sana, mapatawad mo pa rin ako. Yung totoong pagpapatawad bago man lang ako mawala sa mundo. Pero alam kong hindi sapat ang natitirang buhay ko para pagbayaran ang ginawa ko. Pero pinagsisisihan ko na ang lahat, anak. Patawad. Patawarin mo ako. Tinignan ko ang mukha ng tatay ko. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nanghihina, nag-iisa at kinakain ng matinding konsensya. Wala na ang malakas at masamang mangkukulam na kinamuhian ko. Unti-unting nawala ang galit sa puso ko, Miss Winnie. Ibinaba ko ang garapon sa isang tabi at humakbang ako palapit sa kanya. Hinawakan ko siya sa braso at pagkatapos niyakap ko siya ng mahigpit. Napasubsob ang mukha niya sa balikat ko. Ramdam ko ang matinding panginginig ng buo niyang katawan. Pinapatawad na kita, Itay. Pinapatawad na kita. Tapos na ang galit ko. Talaga, anak? Diyos ko, salamat sa Panginoon. Salamat sa pangalawang pagkakataon na ito. Maraming salamat, anak. Niyakap niya na rin ako ng sobrang higpit. Sa wakas natapos na rin ang ilang dekadang hidwaan naming mag-ama. Matapos ang madamdaming tagpo na yon, nagpaalam na ako at umuwi kasama ang anak ko.
Kinaumagahan, inilibing na namin ang labi ng anak ko sa likod ng bahay. Nagpagawa ko ng isang magandang maliit na musleo para sa kanya at nagpatawag ako ng pare para mabasbasan siya. Nakatanaw lang si Mina mula sa bintana sa itaas habang ginagawa ang seremonya. Sa ibaba, katabi ko si Jonas na sinamahan ako sa aking pagdadalamhati. Malungkot ang araw na yon pero masaya na rin po ako dahil sa wakas makakasama ko na ulit ang anak ko. Lumipas ang mga buwan, ikinasal si Mina at Jonas. Naging maayos ang lahat hanggang sa isinilang ni Mina ang isang malusog na bata. Masayang-masaya ako bilang lola niya. Tuluyan na kaming nagkaunawaan ni Mina at nakita ko ang pagbabago niya bilang isang responsableng ina. At matapos nga ang kasal nila, bumukod na rin silang dalawa. Binigyan ko sila ng sapat na pera bilang panimula nilang mag-asawa. Umalis man po sa poder ko si Mina, hindi naman ako naiwang mag-isa sa bahay. Bukod sa anak kong naibalik na sa akin, kasama ko na rin po ngayon si Tatay Kadjo. Kinuha ko siya para tumira sa bahay kasama ko. At habang magkasama kami sa iisang bubong, pilit naming binabawi ngayon ang ilang dekadang nagkahiwalay kaming dalawa. Sa ngayon po buo na at mapayapa na ulit ang aming pamilya. Sa mga kabataang nakikinig po sa aking kwento, gusto ko lang ipaalala na kapag nagkamali kayo, hindi solusyon ang pagtakas. Kung sakaling nagkamali kayo at mabuntis ng maaga, harapin niyo ang inyong obligasyon. Isang inosenteng buhay ang nakataya dyan at wala kayong karapatang bawiin yon para lang makawala sa problema. Huwag kayong matakot na lumapit at magtapat sa inyong pamilya. Magalit man sila sa umpisa, sila at sila pa rin ang tutulong sa inyo para makabangong muli. Hindi pagpapalaglag o paggawa ng panibagong kasalanan ang solusyon para pagtakpan ng unang pagkakamali. Matuto kayong pahalagahan ng buhay. Pero kung kaya nyo naman pong iwasan ang magkamali, huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Hindi naman po bawal ang magmahal basta alam lang po ninyo ang inyong limitasyon. I-focus nyo ang inyong atensyon sa pag-aaral at hindi sa landian. Dahil ang pag-aaral ang tanging sandatan nyo para magkaroon ng magandang kinabukasan na hindi nakadepende sa kahit sino. Kapag may sapat na kayong kakayahan at nasa tamang edad na kayo, mas malaya ninyong maitataguyod ang sarili nyong pamilya nang hindi kayo nagmamadali o nasasaktan sa proseso. Maging matalino, maging mapanuri at laging piliin ang landas na hindi kayo magsisisi sa huli. Muli, ako po si Carmen na masugid niyong tagahanga. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Sana po nagustuhan niyong ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Emily Fabillar kay Wilfredo Beroya, advance happy birthday po sir! at kay Aina Mondia from Iloilo Kay Jasmine Villanueva, at kay Jeneline Castillo na nag-comment po sa sinungaling na manghuhula upload. Ang sabi po niya, "Good morning Miss Winnie and Sir John. Always a bangers here in Malaysia. Minsan lang po ako mag-comment. Sobrang bilib ako sa boses ninyo. Ang galing magpaiba-iba ng character. God bless you always and more subscribers." Salamat po sa comment ninyo, ma'am. Hangad din po namin na sana mas dumami pa po ang subscribers namin. tama. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana ang mga stories namin na i-upload at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan pa rin po namin ang suporta nyo ha. Siyempre, wish pa rin po namin na dumami pa po ang subscribers namin. Tama. Siyempre, hindi po namin magagawa yan nang wala ang tulong nyo. Yes. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!